Kinuha niyo ba yung sinasabing coin dollar? Hindi po, sir. So nang makita niyo sa shoulder bag na nandoon yung sa dollar bill na tinago nila, ma'am, anong ginawa niyo po, ma'am? Pa-blatter po agad sa barangay po. Hindi, ma'am. Bago kayo magpa-blatter sa barangay, naghalughog pa kayo ng gamit na wala po sila roon eh. Ano sa palagay niyo, ma'am, na parang binuksan niyo na walang witness na nagbubukas kayo? Tatlo po kami mismo. Kahit na sabay-sabay tatlo po po. kayo, ma'am, the mere fact na wala pong professional, sana ginawa niyo, ma'am, magtawag muna kayo ng barangay. Anong nakikita mong mali roon? Yun lamang pong pakikialam nila ng walang otoridad sa barangay o kapulisan o ng walang ibang mga saksi. Malaki na po ang pagkakamali doon at magbibigay po ng karapatan sa hukuman. Baliwalain po yan. Lumapit po kami sa hashtag ipabitag mo upang formal na ireklamo si Mrs. Annalise sapagkat noong March 8, 2024 ay nagpasya kaming makituloy sa kanyang paaralan. Isa akong licensed professional teacher at ako ay nagtuturo ng science for grade 4 and grade 7 sa Annalie as an online teacher. Noong March 8, 2024 ay inutusan niyang maglinis ng room ng kanyang kapatid ang aking partner na si Shogo Abrenica Teshima. Makalipas ang ilang oras, mga bandang alas 5, kami ay nagpasya na lumabas muna ng kanyang eskwelahan. Dahil dito, nakareceive kami ng message niya na nagbibintang siya na nawawala ang dollar coin niya. After po nang umalis po kami, nag-message po ako sa kanya na napakarami na nagmamakaawa po ako na ibalik po lahat ng aming mga gamit sapagkat lahat ito ay kailangan namin sa aming pagtatrabaho. Ako'y diretsong tanong ko, kinuha niyo ba yung sinasabing coin dollar? Hindi po, sir. Ano ba nangyari? Nilinis niyo yung school or kwarto sa school? Inutusan po ako ng owner ng school. Tulungan ko daw i-assemble ang double deck sa loob ng kwarto ng kapatid niya. Then, bandang alauna po, iniwan nila ako mag-isa. Di ako lahat po nag-ayos po noon, in-assemble ko. Lahat ng nilabas ng gamit nila, binalik ko ulit sa loob. Pagkatapos po, nung sinarado ko yung pinto, naglaba po ako. Tapos yung susi ni Ana po, naiwan niya po sa table, binalik ko po sa opisina po niya. Ayun, tapos kung saan po siya nag-online po yung partner ko, pumunta po ako doon sa kwarto na yon hanggang hapon na po yon. Okay. Ayun, sabi ko po sa partner ko, bili kami ng pagkain kasi wala po kami pagkain sa loob. Ayun po, bandang na po yung mga alas 5, bigla na po nag-message po doon sa partner ko. Nasa labas na kayo? Yes po. So, lumabas kayong pareho? Yes po. Sa eskwela, sa school? Yes po. sir. Tinatanong ko lang, sakali bang ginawa natin yung polygraph test o lie detector test? Palagay nyo kaya, papasa kayo? Yes po. Wala po kasi kaming ginagawang masama, sir. Ay, yun naman ay sinasabi para malaman yung integrity. Ma'am Josie, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning din po, sir. Okay, salamat sa pagtanggap ng tawag, ma'am. Andito po yung dalawang teacher, Jeric, si Jeric ata ang teacher, kasama si Shogo. Sa issue po nung nawawala atang coins na parang yun po ata yung issue na nandito po. Actually, nung at first po nang minessage ko sila, yun po yung banggit ko para kasi yung divulge ko, ano nawawala, di naman ako'y nawawalan. Pero it's dollar bills. Okay. So it's dollar bills po. Yes. Dollar bill. Yes, but not coins. Okay, so iba-ibang dollar denomination, Singaporean dollar, US dollar, tama? Yes, Malaysian, Australian, mga ganun po. So may mga iba pang denominations na pera, ma'am? Yeah, different currency. Parang collection. Yes, yes po. Alright. So sino po nakakita, ma'am, ng dollar bill sa secret market? Kami sabay-sabay na Sino po kayong mga sabay-sabay, ma'am? Yung sinasabi nila na kasama nila isang teacher na lalaki na kasama po nila. Okay. Nag-assemble. Tapos yung kapatid ko po mismo, din ako po. So tatlo po kayo? Yes po. So nang makita niyo sa shoulder bag na nandoon yung sa dollar bill na tinago nila, ma'am, anong ginawa niyo po, ma'am? Pa-blatter po agad sa barangay po. Hindi, ma'am. Bago kayo magpa-blatter sa barangay, naghalughog pa kayo ng gamit na wala po sila roon eh. So, what made you open their bag para tingnan na nandoon yung dollar bill? May hinala na po kayo, ma'am.
Opo, may naala na kami, na po kami, tapos hindi po sila bumabalik. Kaya Ay, ma'am, Opo. sandali. You're going too fast. Please Okay. answer me step by step. Okay po, sige po. Kasi ma'am, may nakikita po ako mali. Ano sa palagay niyo ma'am na parang binuksan niyo na walang witness na nagbubukas kayo? Tatlo po kami mismo. Kahit na sabay-sabay. tatlo po kayo ma'am, the mere fact na wala pong professional, sana ginawa niyo ma'am, magtawag muna kayo ng barangay. Kung maghahalughug ko kayo ma'am at nakita ninyo dyan, you need to have witness or sa CCTV. Nagtawag po muna siguro kayo ng barangay na nandyan lang muna yung bag tapos tumawag po kayo ng pulis. Kasi theft na po yan eh. Yes po. So you took matters into your own hands and so natakot pa sila na kapag bumalik masasaktan sila. Yes po. Naglakad po sila, pauwi na lang mula Cavite sa takot itong dalawa. Ilang oras ninyo nilalakad? Mga 5 hours anyhow. 5 hours? Saan kayo duman? Sa may daan. Ano po kami, nag-search lang po kami sir ng ano. So anong mga dinaanan ninyo? Gusto ko lang maimbestigahan kung talagang totoo nagsasabi kayo. Hindi, So sir. paano maglakad kayo 5 hours from Cavite? Anong part ng Cavite? Bacoor lang po, sir. Bacoor. So Tas saan kayo duman? Sa Papasay coastal? po, Sa sir. loob? Papasay po, dire-diretso. Papasay kayo. Pampasay. From EDSA, dire-diretso na po, sir. Wala ba kayong pera dito mauwi sa Quezon City na nangutang kayo? Wala po, Wala sir. kayong uwi? So 50 pesos lang pera niyo? Yes po. Sa Gcash po. Alright, si Attorney Batas Mauricio. Siguro kung nakikinig ka, Attorney, what do you think? Well, unahin ko po yung may-ari ng eskwelahan, Ginoong Ben Tulfo. Okay. Chain of custody. Yan po yung problema noong pong may-ari ng eskwelahan at yung nag-aakusa dito po sa panauhin natin. Ano po ibig sabihin ng chain of custody? Kailangan po maliwanag kung saan dumaan yung sinasabing pagkakahuli, kung paano nagkaroon ng katibayan na may nakuha o may nahuling kontrabando o di kaya nahuling nakaw. Dito po sa halimbawa na ipinapaliwanag sa atin ni Ma'am, tapos dyan sa eskwelahan, aba ay wala pong chain of custody. Ginoong Ben Tulfo, ipagpaumanin po nila. Kasi sila-sila lang ang di umano'y nag-imbestiga. Pagkatapos nagbukas ng bag na wala yung mga tao at wala ding tinawag mo ng barangay at mga otoridad sa barangay o di kaya kapulisan ang masaksihan yung pong pagbubukas ng mga bag. Pangalawa, kailangan po nilang magpatunay. Saan ba nagaling yung dolyar? O di kaya may dolyar nga ba? Yun po yung medyo masasayang tanong para sa kanila. Ito naman pong mga dumalaw sa atin dito, ganito pong sitwasyon nila, medyo talagang nakakalunos po't kawawa. Mukhang sumailalim sila sa abuso. Ang akin pong maipapayo sa pamamagitan ng ipabitag mo ni Ben Tulfo, ay kailangan po nilang tayuan ito at ipagtanggol ang kanilang karapatan at harapin itong issue na binabanggit nito pong mga may-ari ng eskwelahan. Okay. Ano ba dapat ginawa sa tamang proseso? Unang-una po dyan, ang dapat pong ginagawa, lalo na po sa mga pinagsususpetsahang nagnakaw at sinasabing may mga bagay na pag-aari ng magnanakaw na nasa pag-iingat ng mag-aakusa. Kailangan po tiyakin nila na ito pong mga gamit na nakuha nila, una ay may karangalan para magamit bilang ebidensya. In short, the integrity of the evidence, the integrity of the object must be secured. At nagagawa po yan sa pamamagitan po ng pagtatawag ng mga otoridad sa barangay. Barangay, o di kaya kapulisan, o di kaya ang sino pang isang mamamayan doon po sa lugar na meron pong mataas na pagpapahalaga ang mga tao sa kanya. Ibig sabihin, yung pong may integridad din na mamamayan. Ganun po yun. Pangalawa, sa harap po ng mga testigo, sa harap po ng mga otoridad, doon pa lamang po bubuksan at doon po gagawa ng inventaryo. Ano yung nasa laman? Ano yung nakita sa loob? Pangatlo, hindi lamang po para tignan, Ginoong Ben Tulfo. Batay po ito sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema, litrato. At pagkatapos, kailangan pong ilista isa-isa ang inventory of the items found diyan po sa bag na binabanggit o di kaya yung sa kontrabandong nasamsam. And then and only then, kakailanganin po pagka ito turn over sa pulis o sa barangay, meron pong kaukulang official receipt ng pagkakatanggap ng mga otoridad. Yun po yung in a nutshell, Ginoong Ben Tulfo, chain of custody. Okay. Ano pong gagawin doon sa bag? Dadalhin sa barangay? Iiwan lang sa bahay? Tapos,
pupunta ang barangay, magtatawag ng pulis, bubuksan lamang. Pero prior to that, may prior knowledge na raw sila Aling Josie na nandoon sa silid ng bag. Sabi nila na hindi pa nalalaman itong dalawa. Anong nakikita mong mali roon? Malaki po yung pagkakamali. Paumanhin po Ginoong Bentulfo kay Aling Josie o sa may-ari ng eskwelahan. Yun lamang pong pakikialam nila ng walang otoridad sa barangay o kapulisan o ng walang ibang mga saksi. Malaki na po ang pagkakamali doon at magbibigay po ng karapatan sa hukuman. Baliwalain po yan. Magiging inadmissible evidence o hindi katanggap-tanggap na ebidensya dahil hindi po napatunayan na talagang yan nga ang laman na hindi pa napapakialaman nito pong may-ari ng eskwelahan. May po pwede pong maakusahan pa ng paninirang puri. Aling Josie, nandyan ka pa ba, ma'am? Yes po, andito. Last question na po to. Saan po yung mga gamit nitong mga pobreng lumapit po sa amin? Nasa school po. kung Nasa saan po school nila pa. iwan. Kasi gusto po nilang makuha, pero gagamitin niyo pong ebidensya, yan, akala ko ma'am, nasa barangay na yung mga gamit nila. Yun nga po, kung meron po sila pupunta sa barangay, dun po dadalhin po para makuha. And then, we have internal rin po kasi may mga utang pa po sa amin. So, bago nila makuha po, ay kailangan po munang bayaran po yun. Yun yung magiging agreement. Ano pong tingin ninyo, Attorney Batas? Mali po yun. Grave coercion po yun. Criminal case po yun. Crimen po para sa kahit kanino, kahit pa sa magsasabing siya may-ari ng eskwelahan na i-hold o di kaya ipigilin ang pagbibigay ng mga ari-arian ng mga tao dahil lamang may utang. Bigay niyo yung gamit at kung may pautang, maningil po kayo at kung hindi magbabayad, akala niyo talagang may utang, sampahan niyo ng kaso. Pero hindi po niyo pipilitin, hindi po niyo pipigilan ang pagbibigay ng mga ari-arian dahil kayo po ang makakasuhan dyan. Tinulungan ko po siyang matubos yung laptop niya para may magamit po siya. Paano po yung pati po yun ibibigay din po namin? Ibigay po niyo lahat, Aling Josie. At pagkatapos, kung naniniwala kayong may karapatan kayo dyan na singil, kailangan niyo pong sampahan ng kaso kung hindi magbabayad. Ganun na lang din po. Talagang na lang po. Magpapa-help na lang kasi kami naman po talaga yung nagrabyado din ganito pa po. Sige po, we will file na lang din po talaga yung ano po, kung anong dapat pong gawin. Para kasi po, maulit at maulit po sa iba, kawawa din naman po yung magiging ano po. Hindi ko po maarok nung kaisipan ko ngayon eh. Parang intention mo lang to help and then later on, ikaw pa yung nabaliktad. Parang ganun po ang nangyari. Ang gusto lang po nila, makuha ang kanilang gamit at natatakot po sila. Nandoon yung transcript of record nila, mga importanteng bagay, makapagtrabaho. Kung magsasampa po kayo ng kaso, Aling Josie, kung magsasampa po kayo ng kaso, gamitin po yung hukuman. Hayaan niyo po, doon niyo po patunayan sa hukuman lahat po ng... barangay, ba't di po sila nagpupunta? Aling Josie, ang barangay hindi hukuman. At Attorney Batas, can you explain kay Aling Josie because she's not letting me talk. Ikaw na siguro makikinig sa'yo dahil batas ka. Ako po, medyo masaya po at medyo agitated na si Aling Josie. Nakita ko na nga. Po yan. Ang katotohanan po yan, Ginoong Bentulfo at Aling Josie, mga sambayan ng Pilipino. Wala po sa atin ang may karapatan ilagay sa ating mga kamayang batas. Kung nag-aakala kayo na may karapatan po kayo, may karapatan po ninyong pumilos. Pero tungkulin po ninyong ibalik na muna yung pong mga gamit na inyong pinipigilan maibalik hanggang sa kasalukuyan. Mabigat din pong usapin yun, kasong kriminal din po yun. Kaya ang magiging pakiusap po namin, ibalik na ninyo. At kung nakakala ninyo meron ding paglabag talaga laban sa inyong karapatan, wala naman pong pipigil sa inyo na magsampa ng kaso. Yes. Ganun po yun. In short, hukuman na ang magdedesisyon. Kaya lang, Aling Josie, sinabi ni Attorney Batas, neutral po siya. Ako naman, ayaw ko magsisino-sino, naintindihan kong damdamin po ninyo. Kaya lang, kami po'y takbuhan po kami ng mga taong walang kaboses-boses at wala pong kalaban-laban. Kami nakikinig. Pinakikinggan po namin kayo magkabilang panig, ma'am. Ito po ma'am, may sinabi sa inyong karapatan nyo at karapatan din dito. At may batas po tayo. Kung sakali may ebidensya po kayo, pwede nyo pong gamitin yung hukuman. At dyan po, magkakatalo sa ebidensya. Tama, Attorney? Tama po yun. At yung pong binabanggit ni Aling Josie kanina, bakit dito nagpunta sa ipabitag mo? Dito po kasi agaran ng aksyon eh.
lalo na po sa ganitong mga sitwasyon na may pagbabanta pa sa ating mga kababayan. Hindi po matutulog. Ang ipabitag mo ni Ben Tulfo, tutulong po. Aling Josie, asahan po niya yan. Pakisauli lang po yung gamit. Hindi na po kayo nakikiusap. Nagsasabi na po kami. Kailangan po nila yan. Sa barangay na lang po siguro, ma'am. Sa barangay po talaga. Sige, ma'am. Hindi na po kami pupunta sa eskwelahan. We have a lot of messages po sa kanila. Yes, ma'am. Hindi So, na lang po yung hindi anong barangay mapapalit. po to, ma'am? Anong barangay po ang pupuntahan Barangay namin? Rialuan po. Barangay Rialuan. Makikipag-ugnayan na po kami, pati police po, dadalhin namin, pati yung pinaka-chief of police, imbitahan po namin para walang kaguluhan. Dadalhin po namin, pati si kapitan. Kung kinakailan po ng mayor, pupuntahin po namin yung mayor. Attorney Batas, maraming salamat din sa iyo. Maraming salamat po. Babala lang po doon sa mga nagtitigas-tigasan dyan. Nako po, kontra-abuso po ang ipabitag mo ni Ben Tulfo at aabusuhin pa rin po niyo yung kagandahang loob na binibigyan kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Ay, bahala na kayo. Ay, wow. Magandang araw po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga rin sa iyo. Okay, sa inyong dalawa, cargo na namin ngayon, okay? Thank you po, sir. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Ako po si Bitag, hindi nagbibiro. Yung lagi nakasalamin kahit na gabi na. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.